pag pupunta si Pastor, ito po yung kalipad na na-mention din. No? Lapagan ng chopper. Ito ba yung na-mention din ma'am na sinasabing di umano ay dance store? Ito yung sinabi niya na nung mapag yung chopper, nandun si Pastor, may dalang malaking bag at puno ng baril. Diyan Yan po. sa areang yan. Opo. Yan yun. Ayan guys, so So ito po mga kababayan, lapit tayo doon ha. Dito ho, lumalapag ang chopper ni Pastor, ano? Dito yung sinasabi ni alias Rene, mga kababayan. Abay dito daw lumapag ang chopper at bit-bit daw ni Pastor at ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. Kita nyo gaano kasinungaling po itong si Rene. Kausapin po natin yung si ate, isang administrator dati dito. napapansin ko ma'am, pagbaba pa lang namin ng sasakyan, napakalamig po ng simoy ng hangin. Mataas po bang location na itong lugar? Mataas yung elevation, nasa foothills na actually ng Mount Apo. Ano na siya Oo. 1516. 7,000. And then kaya siya malamig kasi napakarami na po ng pine tree na tanim. So 'di ba, nakatulong din talaga sa environment. So ito yung naging project ni Pastor, ito yung advocacy ni Pastor para ma-restore po talaga yung kapaligiran ng kalikasan. Ma'am, nasan po yung helipad na sinasabi ni alias Rene? Pa po yung helipad. Yes. Sige, ma'am, Naka-base, una ka, ma'am. nandito po. Yan, Yan, sige. nandito po, kapapasok lang po natin sa Glory Mountain at pag nandito po si Pastor, ito po yung helipad. Dito po naglalan yung chopper. So, yung sinabi ni alias Rene, so nandito si Pastor at may dalang bag at papunta natin sa mansion. Pakitingin na lang kung saan yung mansion. Na makikita niya kung meron Ilibot natin po ba mga tayong kabisla makikita. kung saan yung mansion. Baka naman wala. Ito yung helipad po, ma'am. Walang mansion mga kababayan ha, walang mansion. Pero ito, may kino-construct. Sir, ano ho ito? Anong ginagawa? Bakit yung sinasabing mansion daw? Ano ho? Hindi po siya mansion, sir, para it's a store, it's a coffee shop, may mga pagkain na Okay. So yun, hindi siya gun store, walang gun store dito. And sir, kung makita ninyo, kung matagpuan nyo yung sinasabi ni alias Rene na mansion, may premyo kayo kung makita nyo yung mansion. Saan dito ang mansion na sinasabi niya? Wala wala namang mansion oh. Puro pine trees. Saka sir, yung kubo na yan, kung makikita nyo yan, kung makapagsalita yan, Oo. yan, number one yun na mag-testify kasi dyan namin kinausap yan si alias Rene. Ano pinag-usapan niyo ho yan dyan sir? Tungkol sa time na may problema siya, dan siya namin kinounseling. Alias Rene yan, kinakausap namin siya dyan mismo. O yung, ayan yung kubo. Matagal na yung kubo na yan. Ayan yung kubo niya mga kababayan. Ayan, lapit ko kayo. Ayan o. Dan namin siya kinausap. Ayan o, ayan. Kita niyo po yung kubo. O, diyan po kinausap nila sir. Si alias Rene, nung kinounseling kasi nga, nagkasala siya. Ayan, okay. Dalhin ko po kayo doon sa mga magagandang bulaklak. Ang ganda ho dito. Ang lamig ho dito mga kababayan. Oh, napakalinis oh. May mga puno pero wala kang makikitang dahon na laya. Alam niyo yung laya? Yung dahon na patay. Ayan, kita niyo naman oh. Oh. Kita nyo naman ho. Sa lugar na to mga kababayan, kapag ka nagkasala ang mga worker dito ho nila dinadala para sa pagdarasal, magmuni-muni, magbulay-bulay sa mga nagawang pagkakasala. Walang ibang gagawin dito kundi magdasal at kumain. Ayan. Magdasal at kumain. Ayan. Wala po kami nakikitang mansion. Nasaan yung gun store, tol? Nasaan? Wala man tayong gunstore makita dito, tol. Oh, mansion, nasaan? Wala ring mansion. May maliit na bahay, ayan, pero hindi man niya mansion. Kubo, no? Oh, pag sinabi kasing mansion, Oh? Kapi-kapi lang yan, sir. Hindi mansion, sir. oh, Hanap namin yung gun store. Nasaan ba? Sige, maghanap tayo doon sa taas. kayo mismo. oh. Dalhin po namin kayo sa taas para makita nyo po talaga kung Natin sinungaling. kasinungalingan ni Rene. Kamag-anak mo ba si Rene? Ewan, hindi naman. Sinungaling sobra naman. Mga kababayan, nakikita nyo po ba? Ano pangalan nito, sir? Club car. Ayan, sasakay ho tayo ngayon dito. Ano pangalan nyo po, kuya? Melvin po.
Melvin. Ayan, si Melvin, ang driver ho ng ating club car. So ito na nga ho, mga kababayan. Uulit po namin, ito po yung helipad. wala ho kayo nakikitang mansion, ano. Ayan, di naman yung mansion yan eh. At tindahan ho yan, gagawin tindahan, may mga coffee shop, etc. Saan tayo pupunta ngayon, sir? Ikotin natin yung sa ipakita namin sa inyo yung ano. So iikot tayo mga kababayan, patunay ho na hahanapin po natin yung sinasabi ni Rene na mansyon. Ano ho? Yan parang coffee shop. Ayan. Coffee shop, hindi mansion yan. Hindi mansyon yan ha. Baka Senator Hontiveros. ano tangal lang si Rene? Sabi mo, pagbaba ng helipad, Senator. Sa parteng kaliwa namin, bangin. Walang may tatayong bahay dyan, bangin. Okay. Ito naman po, pwede yung mga pagpatayo ng bahay, pero wala ho talagang mansyon. Mga kubo-kubo katulad yan o. Yan lang. O saan yung mansyon? Ito ho, matarik. Matarik to na kalsada, mga kababayan. Matarik. Ano? Sir! Kaway, sir! Ayan, nandito na po tayo mga kababayan. Amoy natin yung kape. Uy, ang bango ng kape. Diretso tayo, sir. Asan ba tayo? Farm 4 kasi doon naka-assign si Alias. Si Rene. Okay. Pero sa kalayo from the helipad. Oo. Tapos nakita niya. Wow. Sana. Sir, sa palagay ko sir, nasa mga 1 kilometro na ang tinakbo natin mula doon sa helipad. So, ang tansya ko mga kababayan, nasa 1 kilometro na po ang layo ng aming tinakbo mula ho doon sa helipad, pero hindi pa rin po kami nakakarating sa pwesto ni Rene kung saan doon siya nagtatrabaho. Ang tanong, paano niya nakita na may lumapag na chopper at may bitbit na di umano yung mga armas? Yun na ho ang tanong doon. Di ba? Sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Rene? O itong mga tao rito at saka itong mga nasaksihan namin? Kayo na ho ang humusga, mga kababayan. Ano? Ayan o, ito yan o. Welcome Glory Mountain. Andi dito ho tayo, ano? Walang mansion. Sir, ano pangalan mo, sir? Albert Labandera, sir. Albert Labandera. Labandera. Gaano mo kakilala si Rene? Kilala ko talaga yun kasi kasama kami yun dito sa Glory Mountain. Araw-araw kayo magkasama dito. Oo, 2 years kasama kami dito. Sa 2 years na lagi kayo magkasama, ano napapansin mo ugali niya? Ayun, tamad, tsaka masyadong mataas yung pride niya. Paano mo nasabing tamad? Hindi kasi siya nag-report sa duty niya. Parang yung ugali niya, nagre-rebelde siya eh. Paano mo nasabing masama na mga ugali niya? Hindi siya, yung ugali niya, nagre-rebelde siya. Bakit niya kailangan magrebelde? Yun nga kasi, parang hindi niya na-absorb yung turo ni Pastor. Parang ginagawa yung sarili niyang kalooban. Baka gusto niya siya ang magtuturo kay pastor. Siguro, wala tayong one doon. Siguro yung talaga yung kanya. Sir, tanong ko lang po, nakasama niyo po ba si Rene? Opo, sir, bali ako yung assistant section lead niya dun sa landscaping. So saan po dito, pwede niyo po bang ituro sa amin dito kung saan po yung, kung saan siya naka-assign? Opo, doon sa Skynet po yun, doon banda po sa kabila. Gano'ng kalayo po dito? Yung kita mo yung daan pa ganun doon, malapit lang po. Malapit dito. Opo. So malayo po doon sa helipad. Malayo sir, doon yung pa sa ibaba. Tanong ko lang po sir, meron po bang mansion dito? Wala pong mansion dito sir. Ano masasabi niyo doon sa sinabi ni Rene na... Puro kasi nangalingan yun, hindi yun totoo. Puro kan yun. So nakita po namin sir kanina, may helipad, naghahanap po kami ng mansion, wala mansion. So may mga tent. So ano masasabi, puro kasinungalingan po, gawa-gawa lang. Lahat ng sinabi niya, puro kasinungalingan yun. Wala, sinungaling talaga yun si Alias Rene. Ito ka. Sa tansya mo sir, simula dito na dito laging naglalagi si Rene, mga ilang meters mula dito hanggang doon sa may helipad na pinakita ko po kayo ng video. Mga 2 kilometers po na sir. Kita nyo na. 2 kilometers. Mga kababayan, kung mapapansin ho natin, mula ho dito sa lugar na to, kinatatayuan ni Kuya, ayan o, pababa siya,
may makikita, halimbawa kung may helicopter, may chopper na darating makikita mo. Pero yung mismong helipad, hindi nyo na po makikita. At kung may lalabas na tao mula sa chopper, wala din po kayo makikita dahil hindi po, puro po puno. Para malaman natin kung saan puno ano. Puro puno yan, mga kababayan. Maliwanag po na mula po dito sa kinatatayuan ho natin, hindi makikita ni alias Rene ang chopper kung meron mang bababa o meron man magbitbit ng mga di umano'y armas na paratang niya na di umano'y ibinigay sa mag-amang Duterte. Wala ho, mga kababayan. Sinabi po ni Kuya kanina, 2 kilometro po mula dito. Isipin ho ninyo yung 2 kilometro na puro puno. Ayan ho. May makikita ho ba kayong helicopter pag lumapag? Wala, di ba? Maliwanag ho, mga kababayan, na isang napakalaking kasinungalingan po ang naging akusasyon ni alias Rene sa Senado habang kausap niya si Senator Risa Ontiveros. Gaano kahirap ang trabaho? Ay, di on mahirap. Oh, di ba? Yan gan. Ganyan lang po. Mga kababayan, pansinin po ninyo. Ang sabi ni Rene, mahirap daw ang trabaho. So ang ginagawa ho ni ate, nagtatanim. Ayan siya. Walang damo kasi puro po ito lahat bulaklak na. O napakalambutin po ng lupa. Dapat lang po taniman para hindi ho masayang. O yan o, yan lang ho yung trabaho nila. Ganito lang sa Glory Mountain. Oh. Puro bulaklak lang po. Oh, di ba? Lipat tayo sa kabila. Ayan. Ano pangalan niyo po, ate? My name is Jean po. Oh, di ba? Kita nyo, pansin nyo po mga kababayan, habang nagtatrabaho sa nakangiti. No? Kasi una, hindi mainit yung lugar. Hindi madamo. Ayan, nakikita ho ninyo, hindi ho yan damo. Bulaklak ho yan eh. Oh. Oh, isang bungkal nga ate, pakita natin kung gaano katigas yung lupa. Oh, napakalambot po eh. Ikaw talaga rin eh. Napakasinungaling mo. O ayan o. O di ba? Yung dalawa o. Kala nyo hindi ko kayo mapapansin ha. O ngiti, ngiti. O tingin, tingin ha. O di ba? Ang saya nila o. O kaway, kaway o. Ayan o. Pangalan nyo po? Melissa po. Joanna. Melissa. Ayan. Masaya di ba? Di ba? Pag natapos nyo po ito taniman, okay na. Ayan na. Kain na, kape-kape na, tulog na. Ano sinasabi ni Rene na pinapahirapan? May snacks pa. May snacks pa. May mga may indifferences yung mga lumad with regards kay Pastor. Pero sa likod nun, hindi talaga si Pastor yung may pasimuno. Yung may pasimuno talaga, yun yung mga dissidents dito, mga dating worker. Yung pamilyang Canada, na lahat binigay na ni Pastor, pinagkatiwalaan pa ni Pastor, malaki yung mga nila, yung posisyon nila, yung sinasabi kong Canada sila, si Greg, yung tinatawag namin ditong Pakikong, at saka yung asawa niya na si Nelly, Q Canada, tinatawag namin Bakikang, tapos yung mga anak niya na mga abogada. O yun, hindi abogada na yung pagkikilala namin sa kanila, mga abogaga na. Kasi bakit abogaga? Sa kabaitan ni Pastor na ginawa sa kanilang pamilya. O galing lang naman sila doon sa kung hindi ako nagkakamali, galing lang sila doon sa Agdao. Kung sila talaga yung kakayod sa kanilang sarili, hindi talaga nila mapapaaral yung dalawa nilang anak sa abogasiya. Si Pastor yung nagpapaaral noon kasi yung interest talaga doon is makakatulong sila sa ministry kasi yun nga, mga worker sila, manggagawa sila. So wala naman kaming ibang talaga dito, motibo. Yung common ground namin dito, yung common interest talaga namin dito, bakit voluntarily kami nagpapagamit is to contribute for the cause of the kingdom. Yung ipapaabot sa buong mundo yung mensahe na tinuturo ng ating dakilang Ama through His appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy, hinggil sa pagsisisi. Yun lahat yung pinagkaisahan namin dito na sa kaya naming mako-contribute, kaya naming magawa para sa gawain ng Ama, para nang sa ganon matulungan si Pastor na may palaganap yung mensahe ng pagsisisi. Yun yung namin dito, common ground.
Yun yung ano namin dito, interest dito na pinagkaisahan talaga namin kasama ng aming butihing pastor diyan. So, yun nga, kung titingnan natin si pastor, he is for nation building talaga. Holistic talaga yung approach ni pastor. From spiritual, marirenew ka, magiging may magkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo kasi ako dati produkto din ako ng mga gawa sa sanglibutan. O kompleto lahat. Naraanan ko lahat ng mga bisyo diyan sa sanglibutan. Nung napakinggan ko yung mensahe ni pastor, nabago ako. Kaya hanggang ngayon nandito ako kay pastor kasi siya lang yung nakapagbabago sa akin. Siya lang din yung nagturo sa akin para sumunod sa kalooban ng Ama through His appointed Son. Yun nga, ang pagsusunod sa kalooban ng Ama dito, hindi siya bed of roses. May mga disiplina kasi sa part ko, nagkamali din ako nung time na yun. Way back 2016 nata yun. So, kinorek tayo. Dinisiplina. Pinadala din tayo dito. Mountain. Glory Mountain. Pinadala din tayo dito. Nagpasakop tayo. Kasi yun lahat, ang tingin ko doon, pag-ibig yun ng Ama. At alam ko din naman sa sarili ko na nagkamali din ako nung time na yun. So, salamat talaga pastor at sa mga pagtitiis mo sa amin, sa akin. Kaya kung ano man ako ngayon, dahil yan sa iyo pastor. Maraming salamat po. So, ito bunga talaga to ng pag-ibig ni pastor sa amin.